Mukbang kami guys. Mukbang. Mukbang kami ng radish. Kayang radish. Uwi na, wala kang gagawin. Ang buhay ng OFW guys. Ganito ang buhay namin dito. Nabuto ng hapunan dito na rin kami kahit sa tabi-tabi. May nandito kami sa park. Ngayon, nandito kami sa park guys. Nandito pa rin manok. Kita niyo yung poste na yan. Ang taas na yan sa Rimanok. Rimanok. Yung manok nakatusok pa si Bat. Loko naman yung parke mo. Radis. Sige sa tayo. Dapat may video ako. May video ako. Girl Scout guys. Bigyan ni Maring Kate. Tissue. Sabi niya, sa'yo na lang. Ito. Ano rin? Kanin. Ito. Kunin yung radis. Sige sa tayo. Ganda, ayos na hapunan. Buhay ng OFW guys. Napakahirap kami dito. Ating Pangulo. Sige lang pangurakot nila. Sige lang pagnanakaw nila. Grabe, oy. Sino ba? Nakawa naman sana ang administrasyon natin sa atin. Sino ba? Sino ba kasi? Sino ba? Di ba si Marcos? Bangag. Grabe, oy. Pinahanapan nila si Sara 125 billion lang. Ang kanila nga, laki-laki. Hindi sila nagpapaka-provision ng model. Tingnan mo yung si Martin Romualdez, si Tambaros Los. Ang kanyang negosyo, kaya nagbabaha sa Pilipinas. Hindi ka lagi. Illegal mining, kanya. Oo. Kaya tingnan mo, tumatawa siya.
bahala ko sa buhay niya. Hmm? Ngayon, may stroke daw siya. Iglesia ni Cristo na magrarally. No? Dahil sa trabaho niya. Tanong pala ka ano rin, oh. Tingnan mo ang kay full confidence servant ni Sarah. Ayan lang, 125 million. Ang kay Marcos, 4.5 billion. Tapos hanapan yung maliit. Oo, hanapan yung maliit. Sila kasi nga bangag. Ano siya, adik. Bakit sa kanila ang lalaki? Ito yung flood control nila. Di ba, ang baha sa atin, grabe. Di ba nakita mo sa Batangas? Alam mo ba ang flood control nila? Kung ilang bilyon ang pundo? Lalong nalubog ang mga tao. Anong klaseng flood control yun? Tapos ang katwiran nila, nabangga daw ng barko. Ang flood control, nabanggo ng barko, kaya daw nagbaha. Ano bang katwiran yan? Diba, grabe. Nagbinta pa sila ng gold. 25 tons of gold. Binenta nila 129 billion na saan? Namimigay sila ng ayuda pero isang libo lang sa bawat tao, bawat pamilya. Ay, binenta nila ang gold ng Pilipinas ng 129 billion. Oo naman, bawat bansa may gold yan na nakaano para sa Pilipino, para sa mamamayan, para kagaya ng PhilHealth. Ginagastusan ng gobyerno para sa mahihirap. Hindi yung ibubulsa ng mga nakaupo sa Malacanang. Hindi naman ang ginagawa nila eh. Oo. Saan? Ayun, galit na galit sila kay Duterte kasi nilalabas ni Duterte ngayon eh. Yung mabaho nilang... Oo, galit na galit sila kay Sara. Kaya Galit na galit sila sa mga mabaho kasi yung mga ginagawa nila. isipin mo yan, 129 billion na saan? Alam yan ni ng matandang Duterte kasi nagpresidente siya eh. Siya nga, dinoble niya nga yung, hindi nga siya nagbenta ng gold, dinoble niya pa yung sweldo ng mga pulis, ng mga sundalo. Hindi nga siya nagbenta ng gold na ganyan kalaki. Si Marcos kailan siya naupo? 2022. 2 taon pa lang, ang dami na nang ninakaw. Hindi lang siya, pati yung mga tauhan niya. O, tingnan mo, sinasabi ni Tambaluslo, ayos lang ba kayo sa kakalaki sa baha? Malaki sa buhay mo. Kasi ang sabi ni BP Sara, ang kanyang negosyo, illegal logging. Tingnan mo, ang daming troso, di ba? Yung pumasok sa Batangas, sa mga bahay. Yun ang negosyo niya. Ni Romualdez, siya yung speaker, pinsan ni Marcos. Illegal mining, kaya naglalandslide. Kasi pinapalambot nila yung ilalim ng loob ng bundok. Kaya yung bundok, pag umulan ng ulan, bumababa yung lupa, bumabagsak, nagsusunod yung yan ang negosyo niya. Kaya kayo. Mamaya na yung siya na yun. Oo, di ba? Tingnan mo to si Bangag. Pagkatanim lang, nag-harvest na. Ano ba namang pag-iisip yan? Ikaw, presidente, ganyan ka mag-isip? Pagkatanim lang, nag-harvest na? Meron bang ganun? Hindi automatic daw yun. Pagkatanim mo daw. Ngayon, hindi alam na nag-iintay pa na ilang buwan bago ma-harvest. Oo, diba? Niluloko na ang mga tao galit kay Sara. Ayan o. Sila daw ang perfect eh. Legit pala yung sinasabi ni Tino. Kasi hindi ka na maghintay magtagal, pagkatanim lang, harvest na. Ay, ang ginawa nila, pinutol nila yung papaya na may bungang hinog, tapos tinanim nila, katatanim lang, harvest na. Pinutol nila yung papaya na may bunga, na may hinog na. Tapos inigugay ng lupa. Ito,
katanim lang, nag-harvest na. Yun ang sinasabi ni Marcos. Sa ulo, di ba? Kaya ganun talaga eh. Bangag na yung ating presidente eh. Dapat talaga siya ang ma-impeach, siya ang bumaba. Kasi sila yung adik-adik. Tingnan mo itong mga babae na nagtatrabaho sa Congress. Ha? Sa Congress. Magkano lang sweldo niyan? Malaki pang sweldo ng presidente, 100 plus. Ay, ang bag nila, Hermes. Pero mo, yung kanilang lagayan lang ng barya nila, 239,000. Yung mga babae na yan na nagtatrabaho sa Congress. Sana all na lang. Ay, naku, kaya nga nangyayari sa ating bansa ngayon. Dapat talaga manalo si ano. Bumaba si Marcos. Manalo na si Dito sa Kayo. pera ng business nila ako lang. Pundo. Paano yung mga tao hindi kaya magpa-dialysis? Ay, inubos nilang pundo. Sauce pala, kaya pala malanda. Kaya ma'am, sana manalo si Matandang Duterte sa pagkasinado. Tumatakot siya sa magulo. Hindi ba matanda na? Ay, akala ko ba hindi nga siya na Hindi na siya ng presidente. ayaw niya ng presidente. Bisaya versus Ilocano eh.